Hi guys, today share ko sa inyo yung Holiday Eau de Parfum Collection ni Sam Smith. So, dun sa mga nakafollow sa akin sa Instagram, nakita naman ninyo na shinare ko doon yung 3 scents na pinadala sa akin ni Sam Smith. Thank you very much for sending me these 3 perfumes and oh my goodness, ang babango nila. So, bago tayo mag-umpisa dun sa mga pabango, pakita ko muna sa inyo yung packaging kasi nagbago yung packaging nila guys. Before, parang light brown lang na box yung lalagyan ng each bottle. Ngayon, ganito na siya. Ganyan siya, nakatayo yung pinakapabango dito sa loob. Maganda siya pang regalo, guys. And then yung bottle. So, ganito yung itsura nung bottle ngayon. Ganito siya. Same color lang naman nung pinaka-glass. Pero yung takip, iba na siya kasi ganito yung luma. Mas parang, parehas lang naman na secured, pero mas maliit yung space, sabihin na natin. So, maganda yung packaging, mas pinaganda nila. So, tinest ko silang 3 and syempre, meron akong notes. Yung isa actually, ginamit ko yesterday kasi gusto kong itest talaga kung tama ba yung naaamoy ko nung unang beses ko siyang tinest. And tama nga ako, ganun pa rin yung lumabas sa kanya sa dry down. So, basahin ko yung notes ko guys. So, dito tayo muna sa Citrus Jade. Actually, dito pa lang sa bote. Sobrang amoy na amoy siya guys. Kung nagustuhan ninyo yung Mandarin Amber na nilabas before, eto siya guys, I think magugustuhan ninyo tong Citrus Jade. Si Mandarin Amber, inaamoy ko tong Citrus Jade ha. Si Mandarin Amber para siyang, mas parang sabihin na nating sweeter, lighter, friendlier na version. Whereas etong Citrus Jade, mas sharper yung citrus niya. Well, hindi naman siya sharp na sharp. Sharp siya compared dito kay Mandarin Amber. Pero para siyang mas parang pangmalakasan na version. So, sa initial spray, etong Citrus Jade, it smells green na citrus. Ang clean, ang simple. Tapos after few minutes, maaamoy mo yung light lang na floral. Nabubulol ako guys. Pero lamang pa din yung pagka-green citrus niya. So, kagaya na sinabi ko kanina, di ba? Sabi ko, sharp. Pero hindi talaga siya sharp. Green na citrus siya. I'm just saying na sharper siya compared dito kay Mandarin Amber. Kasi, ang soft ng dating ni Mandarin Amber. Parang amoy baby. Parang ganun si Mandarin Amber eh. This is good for everyday. May muskiness din siya, kaya parang may slight woodiness din kayong maaamoy sa kanya. Osmanthus yung base nito. So, parang medyo magiging fruity siya, like peach or sweet like honey. Actually, sa skin ko, mas parang nakakatch ko yung parang peach and then yung honey, sobrang hina lang yung honey na dating ha. Sobrang hina niya. Mas parang naamoy ko yung pagka-peachy later on. Pag mas matagal na siya sa skin mo, mas babango pa siya actually. Kasi sa umpisa, para lang siyang simple green na citrus. Mas magiging almost fruity, floral siya na green citrus pag tumagal na siya sa skin mo. Actually, nagagalingan ako sa pagkakatimpla ng citrus nito because hindi siya nawawala basta parang all throughout nandun siya. The thing kasi, pagka citrus yung pabango mo, mabilis siyang sumama sa hangin, mabilis siyang mawala. Eto, although lalabas yung ibang mga notes later on, yung citrus nandun pa rin. So parang, actually kung hindi maselan yung ilong mo, ang iisipin mo sa kanya is simple green citrus lang siya. Pero ang ganda niya guys, kasi saktong-sakto siya sa burr season, medyo malamig-lamig na. So kailangan natin ng medyo stronger na citrus na kind ng perfume. So next naman is itong Silver Mimosa. Ito yung ginamit ko yesterday. As in, 2-3 test ako sa kanya. Kasi tinatanong ko yung sarili ko, tama ba talaga yung naaamoy ko sa kanya sa dry down? Because basahin ko yung notes ko guys. So eto, cardamom agad yung maaamoy mo sa kanya. Kasi nasa top notes yun eh. Pero, kung hindi mo alam na cardamom yung nasa top note niya, pag inamoy mo lang siya, as in parang simpleng isip lang. Okay, hindi na natin iisipin masyado yung mga notes, no? Ang naiisip ko sa kanya is barley. Amoy barley siya na drink. Ang soft pero spicy na slight milky almost yung maaamoy mo sa kanya. Para siyang, to make it simpler pa, amoy yung parang tubig na pinaghugasan ng bigas. Ganun siya.
Para to sa mga gusto ng clean, quiet, and comforting na perfumes. Mahihilero mo siya sa mga bagong labas na Korean brands ng mga perfume kasi ano siya clean, simple, and quiet. This is also good for everyday. Bagay siya sa burst season. Parang ang warm nung dating nung amoy niya. Bagay siya sa office, malamig na office. Alam niyo yun, yung malakas yung aircon. Pero I don't think makaka-offend kayo kasi tinest ko siya, ginamit ko siya ulit yesterday. Hindi siya, paano ko ba sasabihin? Pag naglalakad ako, may naiiwan na amoy. Pero hindi siya yung super malakas na sabihin nating makaka-offend. I think guys I think. Syempre, iba-iba tayo ng body chemistry. Pwedeng sa akin ganun yung experience ko. Baka sa inyo mas malakas pa or pwede namang mas mahina pa. So, dahil malamig na yung weather ngayon, mag-lotion kayo guys kasi the drier your skin is, mas iinumin niya yung pabango, mas mabilis mawawala, mas mabilis nahihina. Pag moist yung skin ninyo, mas mag-i-stay yung pabango, mas, sabihin na natin, mas maaamoy kayo ng konti. So, tip lang guys. So, nung tumagal na siya sa skin ko, etong Silver Mimosa, kaya nakailang test ako sa kanya and ginamit ko talaga siya yesterday. Kasi sa dry down niya, ang naaamoy ko sa kanya sa skin ko is kaamoy na niya si Juliet Hasagan Not a Perfume. Weird. Kasi sa notes, kung titignan ko, hindi sila parehas. Wala akong nakikitang yung mga molecule type na notes doon dito sa Silver Mimosa. Pero naging magkaamoy sila. So, it's weird but in a good way kasi mahirap nang hanapin si Juliet Hasagan dito sa atin sa Pilipinas. Parang before kinikerry siya ng Art of Scent. Pero parang, I'm not sure na, parang in-stop na yata nila. I'm not sure na guys, i-correct nyo ako kung mali ako. Plus for that kind of scent, that kind of perfume, sa iba kasi malakas siya. Sa iba naman hindi. Sa iba, hindi mo siya naaamoy, tapos naaamoy ka pala ng ibang tao. So ganun siyang klase ng perfume. And itong Silver Mimosa, hindi siya ganun kamahal. So hindi kayo magkakamali sa kanya. I like wearing it, when I was wearing it yesterday, I like it na hindi siya ganun kalakas, pero you smell clean. But then again, hindi ako nakakuha ng compliment dito. Kasi nga parang simple perfume lang siya. Pero of course, again, iba-iba tayo ng body chemistry. Like yung Juliet Hasagan Not a Perfume. Yung iba doon nakaka-receive ng compliments. Yung iba naman halos wala lang. Parang skin scent lang sa kanila. So, ayun lang guys. I-try nyo to. Itong Silver Mimosa, kung hindi nyo pa na-try yung Juliet Hasagan, iba siya sa unang spray. Pero sa dry down sa skin ko, kaamoy na niya si Not a Perfume. So, ginamit ko ulit siya ng pang-apat na beses and this time naman, yung dry down niya is nag-amoy Diptyque L'Eau Papier siya. Pero kung itatabi mo siya kay L'Eau Papier, si L'Eau Papier is more bright, floral, and sweet. Tapos si Silver Mimosa naman is warm, spicy, and parang powdery. Pero kung mabilisan lang ng amoy, magkaamoy sila. So, dito tayo sa last bottle. This is Golden Rum. Sa pangalan pa lang, nakaka-curious na siya. Rum, nice. Again, bagay sa weather natin right now, burst season, medyo malamig na. Ito yung favorite ko sa kanilang lahat. Mabango naman silang lahat guys ha, don't get me wrong. Actually, nung ginamit ko yesterday itong Silver Mimosa, parang sino na bang favorite ko sa kanila? Si Golden Rum or si Silver Mimosa? Pero I will stick with Golden Rum for now because of yung weather kasi natin, no? So sa top note nito, merong almond, lemon, and orange. Pero sa initial spray, ang naamoy ko kaagad sa kanya is matamis. Yung sugar and vanilla. Para siyang matamis na frosting ng cake na may konting rum. After 1 minute, lalabas na yung lemon. Actually, lemon zest yung naaamoy ko sa kanya. Para siyang pinaghalo na Acrobake and D&G na Devotion. Actually, kasi yung dalawang perfume na yun, iisa lang yung nose, yung gumawa. Di ko na i-research ulit, sa natatandaan ko lang. Kaya halos magkaamoy lang silang dalawa. So, super gourmand siya, pero ang yummy niya guys. Etong Golden Rum. Sweet lemon vanilla cake. Kung bet ninyo, yung ganito ka-yummy, ganito ka-sweet na perfume, get this. Pero kung umay kayo sa matamis na perfume, hindi ko naman sasabihin na i-avoid ninyo. At least pumunta kayo sa store, spray ninyo sa skin ninyo. Wag sa strip, spray ninyo sa skin ninyo, i-experience nyo lang siya. At least para maintindihan ninyo yung sinasabi ko na sweet lemon vanilla cake. Sometimes, people would buy gourmand perfumes like this, pero hindi nila gagamitin para lumabas. They would spray it sa, let's say, dito lang sa kamay, sa gabi bago matulog or pagka nasa bahay, just to
yung comforting na dating ng gourmand na perfume, yung pagka-sweet lemon vanilla cake, yung pagka-yummy niya, inaamoy-amoy mo lang sa sarili mo pagka nasa bed ka or nasa bahay ka. Pero ayaw mo siyang gamitin as pabango. So, kaya sinasabi ko sa inyo guys, i-test nyo siya sa skin nyo. Pwedeng hindi nyo siya gamitin as pabango, pero pwede nyo siyang gamitin as parang sa kamay lang, parang ganon, para meron lang kayong whiffs nung gourmand na amoy. So sa kanilang tatlo, sabi ko nga, ang favorite ko is itong si Golden Ram. Ang galing kasi nung pagkakagawa sa kanya. Kuhang-kuha niya yung si Acro Bake. Actually, umorder na ako ng isa pa nito kasi I don't know, I may not use it most of the time, pero gusto ko yung pagkayami niya guys. Second naman, si Silver Mimosa, siguro naman nahulaan na ninyo kasi gusto ko yung pagka-comforting niya. Plus, come on, kaamoy niya si Juliet Hasagan, at least sa skin ko. Pero guys, sobrang ang daling gamitin ni Silver Mimosa. Sobrang daling gamitin. Actually, bagay siya sa mga healthcare professionals, sa mga, sabihin na nating teachers. Hindi siya talaga makaka-offend. Sa office, okay siya kung gusto ninyong magpabango pero hindi kayo makaka-offend ng katabi. Last is itong si Citrus Jade. Not because hindi ko siya gusto. Kaso lang kasi, marami na akong klase ng parang citrus floral na klase ng perfumes. Pero kung gusto ninyo ng malakas na klase na citrus floral na perfume, unahin ninyo tong si Citrus Jade. Ano ba yan? Nabubulol ako guys. Actually, sa tingin ko mas maraming magkakagustong nitong Citrus Jade. Kasi madali siyang gamitin. All year round, madali siyang gamitin. So, ayan na guys. Itong tatlong perfumes na pinadala sa akin ni Scent Smith Perfumery. Thank you very much for always sending me perfumes, lalo na pag meron kayong mga bagong labas. Habang tumatagal yung formulation nitong brand na to, paganda ng paganda. Affordable yung price nila, and kung gusto lang ninyo ng pabango for everyday, eto hindi mabubutas yung bulsa ninyo dito. Plus, local brand din siya, so let's support our local brands. Nakadaan na ba kayo lately sa Scent Smith na store? Alin dito sa tatlo yung nagustuhan ninyo? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!